Okay, so mga kasosyo, so nabanggit ko sa inyo before na bukod sa aggregate supply business natin saka sa fabrication business sa paggawa ng mga galvanized cages, so nag-aalaga din tayo ng mga manok mga kasosyo. So ngayon mga kasosyo, dadalhin ko kayo, ipakita ko sa inyo mga kasosyo kung saan yung aking manukan, yung location ng aking manukan. Actually nasa bahay lang yung mga kasosyo, pero sa ngayon mga kasosyo, most of the time kasi mga kasosyo nasa store or nasa aggregate supply ako nakatira sa ngayon. Bagay yung bahay ko ngayon talaga mga kasosyo, bali yung nakatira is yung pamangkin ko, siya din yung nag-aalaga ng ating mga manok. Okay, hit the notification bell, saka pa na rin, subscribe na rin mga kasosyo para at least happy tayo lahat mga kasosyo. Okay, so let's go mga kasosyo. Nakakapagod mga kasosyo. So ipakita ko lang talaga sa inyo yung isa nating sideline mga kasosyo, yung pag-aalaga ng manok. Sa ngayon mga kasosyo, meron akong mga bagong na-cord na mga manok, 4 months old. Siguro pagkadating ng September or October, makapag-start na tayo mag-release ng mga manok panabong natin. Saka meron din akong pinapagawang breeding pens na 5 kwarto. Okay, so ito mga kasosyo yung ating munting manukan. So sa ngayon hindi pa tayo nakapag-grass cut, mahaba yung mga damo. Ito yung mga bagong naka-cord. So yan, napakain ngayon. So yan, Gilmore. Yan. Yan, yung stags. Hanggang doon. Yun. Ito yung broadcast natin ng Gilmore. Kasosyo. Broadcast natin ng Gilmore. Okay. So sa ngayon, titingnan hindi maganda ang area kasi nga mahaba yung damo. Hanggang doon. Ito yung bahay natin mga kasosyo. Tapos yun, meron tayong so ito mga kasosyo yung pinapagawa nating bahay ng manok. So 5 kwarto ito mga kasosyo. Tapos 5 kwarto. So malapit na rin itong matapos mga kasosyo. Okay, so siguro by October makapag-start na tayo mag-breed ulit ng medyo mas marami. So capacity pala dito mga kasosyo, yung capacity ng ating munting manukan mga kasosyo sa ngayon is 35 cords. Tapos magdagdag pa tayo pagka ngayong season, ngayong darating na season. So yan. So ito naman mga kasosyo yung pinapagawa natin, bagong pinapagawang bahay ng manok mga kasosyo. So malapit na rin itong matapos. Yun. Tapos dito ko nilagay kasi nga medyo maputi kasi sa area nito pag umulan, yung tubig kasi nandito, kaya hindi natin magamit sa cording area kasi nga maputik, tumataas yung tubig dito. Kaya yung ginawa na lang natin, nagpatayo tayo ng flying pens na breeding pens na rin. So yan. So yun yung materials natin, kawayan saka sin. Tapos yung natin, angle bar. So yan, medyo maputik talaga dito mga kasosyo, kaya dito natin nilagay yung manukan para at least magamit. Tapos yun. So yun mga kasosyo yung isang mga sideline natin sa pag-breed ng mga manok panabong. Actually mga kasosyo, maganda naman yung kitaan sa sa pag-breed ng manok panabong. Kaso nga lang, yung problema is
ano talaga mga kasosyo, pag hindi ka talaga ganun pa kakilala sa mga malalaking labanan mga kasosyo, wala ka pang napapatunayan, so syempre hindi pa ganun ka mahal yung manok mo. Pero okay na rin kahit paano, kumikita din kahit paano. Saka ano din, minsan din naman lugi rin kasi ano, pag nadaanan ng sakit yung mga manok. Pero yun talaga yung challenge mga kasosyo yung ano, kasi hindi natin maiwasan, nag-aalaga kasi tayo ng livestock, kaya hindi maiwasan minsan dumadaan talaga sa sakit. Pero yun mga kasosyo, importante naman mga kasosyo, minsan kumikita, minsan lugi, pero okay lang, at least ito naman talaga yung hilig natin. Actually, kaya nga ako mga kasosyo is nag-agribit supply, tapos gumawa rin ako ng mga cages ng mga manok, kasi ito yung talaga yung hilig ko, yung mag-alaga ng mga manok panabong. So since bata pa ako mga kasosyo, mahilig na talaga ako sa manok panabong. Kaya yung hilig ko ngayon, yun, ginawa ko ng hanap buhay paunti-unti. So hopefully mga kasosyo, magsa-success tayo. Hopefully darating yung panahon na magiging farm yung ating munting manukan, or magkakaroon tayo ng game farm. So yun talaga yung pinaka pangarap natin na magkaroon ng game farm mga kasosyo. So ito din yung isa nating pinagkaabalahan. So after works, usually pumunta talaga ako dito para mag-refresh, kasi pag nakakita ako ng manok, iba talaga yung feelings mga kasosyo. So nakakawala ng stress. Kaya yun, refresh naman ulit mga kasosyo. Kaso nga lang sa ngayon, yung nasa likod na bagong paggawa nating ng kulungan ng manok, medyo masakit sa bulsa yung gastos mga kasosyo. So yun, kailangan talaga ng extra na pagtitipid. So yun lang mga kasosyo. So medyo dumidilim na. So next time naman ulit mga kasosyo. So Kasosyo TV, kasama mo sa pag-asenso. Okay, what's up?